For 2022 to 2025, ang total na po na budget ng DepEd ay 2.716 trillion pesos. Kung isasama mo ang budget ngayong taon, 958 billion 696 million 109,000 pesos. Ang total niyan from 2022 to 2026 ay 3 trillion 675 billion 503 million 619,000 pesos. Napakalaki. Sa laki ng perang ibinibigay natin sa DepEd, eto tayo ngayon sa ating kinasadlakang problema sa classrooms. Tanong, saan nga napupunta ang pera ng bayan? Bang usapin ng mga classrooms construction na kung saan po naman mismo ang presidente nagsasabi na this time daw po wala nang ghost project sa mga meron bang ghost classrooms? Parang ang alam natin mga flood control projects, mga dredging, pero ghost classrooms. Pero mga kapatid, ito nga po maganda ho nating maintindihan itong isyong ito kasi di ho ba nung una nakapanayan din natin dito sa ating programa yung po namang in charge doon sa PPP, yung public-private partnership nung mga pagtatayo ng mga classrooms. Kasi nga po, umaabot ito sa higit na 165,000 na shortage natin. Grabe. So ngayon, maliban doon, Sel, pauubayan na raw po sa LGU, yung ilang bahagi, may target sila, 4,000 classrooms para po sa mga LGUs na mangangasiwa sa construction nito. So ang tanong nga dito, pag pinag-uusapan natin mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin, kaya ba natin baguhin yung gawi sa public works? Kasi ito, kahit na LGU, public works pa rin ito. Government-funded na konstruksyon. Wala bang corruption sa LGU? Alam mo Manong Ted, yan nga yung hindi ko naintindihan kung bakit tayo nauwi sa ganito. Kasi di ba 165,000 na shortage, pero yung usapin ng shortage at backlog pagdating doon sa classroom, hindi na ito bago eh. Parang yearly na lang, especially kapag opening ng classes, lagi na lang natin ito pinag-uusapan. Tapos ang nakakapag-alala, sinasabi rin kasi ng DepEd na ang dami ng nalulumang mga silid-aralan. So by 2028, ayun, baka mamaya ay umabot na ng 51,000 base pala sa Second Congressional Commission on Education. So madadagdagan pa. Sige po. Bakit ba natin pag-uusapan ito? Kahapon lang po napag-usapan natin yung panukala po na gawing trimester na lang daw po, no? Ang sa public schools, yung pong ang malinaw, di ba? Ito ho ay grading system, right? Yes. Hindi yung enrollment, no? Baka meron pong hindi pakakaunawaan doon. Ito po ay napaka-importante nga kasi at the end of the day, mga kapatid, sino ho ba ang unang-unang makikinabang dito? Ang ating pong mga kabataan na ngayon nga, ang sabi ni Senator, sorry daw po, ay weak. Sorry po. Napunta ako doon sa week. Oo. Hindi ho ba ang makikinabang dito po ang ating mga anak, ang ating mga apo, kaya dapat po nakatutok po tayo sa isyong ito kasi nga ito na ho ang kinasadlakan natin. Nagkukumahog ngayon ang Marcos administration kasi ilang buwan na lang sila sa pwesto. Tandaan nyo ha, pagpasok ng ngayong pong July, yung pong July ha, na muling pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress, yan na po ang kanyang second to the last SONA. Tama. O nga ano? Oh. Ngayon mo lang naisip yun, ha? Oo nga, no. So ang lapit na pala. Yung kanyang next SONA ay farewell SONA. Yun na yung pagpapasalamat siya sa cook ng Malacanang. Ito na yung pagpapasalamat niya sa nakakasama niya all the way magmula noong June 22, ha? June ng 2020. Remember? Yes. Sige. So ngayon, nagkukumahog sila para po habulin itong lantad na po na problema ho natin sa edukasyon. Kaya nga po nagmamadali sila. Alam mo, parang ganyan lagi ang nagiging gawi. Naalala ko, sorry po naalala ko panahon ni Gloria, 9 years siya, ha? 9 years. Matagal. So yung mga unang taon, alam mo na yon, pabanjing-banjing, hindi masyado nakatutok. Nung bandang dulo na, kumahog na. Sa pagkukumahog din, ang dami ring issue ng mga
usapin ng tongpats, no? Sa train system, nagmamadali na lahat. Pagkatapos niya, mga kapatid, si Noy Noy. Ganun din. Nung bandang kalagitnaan na, tsaka lang na-realize na nagmahabol na naman. Ganun din si Pangulong Duterte actually. Kasi parang ito yung mangyayari, yung magiging legacy nila. Ganun yun, ano, Manong Ted? Oo, kasi nasa huling bahagi na sila ng kanilang term. So hindi na rin pala ako magugulat kung bakit nung nakaraan, nasa pabahay si PBBM, kahapon pala yun, di ba? Tapos nung nakaraan, binisita niya yung pagsisimula ng mga subway station projects natin. Kasi kailangan nga palang kumapal yung kanyang report this coming so nasa July. May point nga naman. Oo. Kasi po, pag itong kanyang sa pabahay, mga kapatid, na usapin, grabe ang backlog ng gobyerno. Alright, opo. Umaabot daw kasi sa 6.5 million units ang housing backlog ng bansa. Sa datos po ng United Nations Human Settlements Program, kapag hindi natugunan, posible pa raw pong umabot ito sa 22 million by 2040. Ayun na Ayan. nga. At sa kasalukuyan po, nasa 423,000 housing units lamang ang naitatayo ng gobyerno mula nung manungkulan si Pangulong Junior. Nako. So simula 2022, 423,000. Di ba ang initial target nila, Manong Ted, 1 million a year? Oo. Pero mukhang hindi nga kasi hindi lang 1 realistic. million a year ang kinita ng mga alam mo, ba't ba nagkasibakan dyan? Yeah. Well, yun na nga. Anyway, sige. So, ba't ba tayo napunta ho rito? Ito nga, yun hong mga pinag-uusapan po natin na ngayon, kasi nung una, di ba, party-party, biyahe-biyahe, tawag ka rito, ano yung karera doon sa Singapore? Yung F1. F1, wine-wine dito, duran-duran dito. Alam mo yun? So, para Yan. yes, alright. Tama. Ganun eh. Banjing-banjing. Concert, right. So, pagkatapos niya, pagising mo, ay malapit na palang matapos. Tanong, ano na mga na-accomplish natin? Well, in fairness naman, para din sa panahon ni Pangulong Duterte, in fairness, doon nabuksan yung Skyway. Na for the longest time, hindi ba umabot ho ng halos isang dekada bago nabuksan yung Skyway sa issue ng right of way. Kasi nga panahon ni Pangulong Noynoy, ang bagal din po at napakatipid doon sa paggasta. And then ilatag na lang ho natin to, nagka-problema po si Babe Singson sa napakaraming right of way. Oo. Di ba meron Nababanggit diyang, na naalala mo yun, yung Skyway na yung kinakailangan lumihis at dumaan dito sa San Juan River kasi nga iniwasan niya yung mga motel sa Santa Mesa kasi hindi nila ma-expropriate. Ayun lang. Sa halip na duro-diretso itong ating Skyway, lumihis-lihis siya, tama? Yan ang nagpatagal. Tapos doon sa may bandang, dyan sa area ng Columbia, meron dyan isang property din na nakipagtagi sa gobyerno, hindi nila magiba-giba. So anyway, pag upo ng Pangulong Duterte, si Mark Villar, in fairness to him, may instruction, bilisan mo na yan. Para meron silang ma-accomplish. Nabuksan naman po yun. Pero ang tagal din. Right? So dito ho naman ngayon, hindi naman po napagana ng Pangulong Duterte yung MRT-7. Na ngayon daw ho naman posible na, ngayon, by 2028, gumana na po ito ng tuluyan. Naku. Sana nga. Nakita mo, ang MRT-7, mga almost 20 years. Grabe, no? Tapos yan yung sinasabi nila na part ng solution para mawala yung traffic natin. Anyway. Kaso everyday nire-remind tayo ng traffic. Sige po, sa mga kapatid, pinag-uusapan po natin itong mga isyong ito nga para lang ho sa ating pong kaalaman na dapat ho naman talaga ang gobyerno kapag nanungkulang, kapag pag-upo mo pa lang, dapat naman talaga ang focus mo kaagad makapagbigay ka, makapag-deliver ka. Diba? Ng ganito pong uri ng mga must, kailangan yung pabahay na iyan. Noon pa po issue yan. Ngayon po, eto na, no? Yeah. Sinasabi ng Presidente, pre-fabricated na ang gagamitin. Ay, thank you. hindi na hollow blocks muna. Di ba? Okay? So, pero pag tiningnan mo kasi yung mga pabahay kahapon, ang cute. Ang cute. Mukhang condo unit. Di ba? Paano naka-design? Yung kahapon na naipalabas, maganda po siya at maganda. Kasi nga, una, yan po ay finished, meaning hindi raw houses na My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set up Naka-design. maganda po siya at maganda. Kasi nga, una, yan po ay finished,
Meaning hindi raw houses na ibinigay doon sa mag-housing loan. Second, furnished. Yeah. So kumbaga may interior designer. Naka-design na. Alright, so meron na siyang mga gamit, meron ng upuan, meron ng maganda na po. So ang tanong ho natin sa housing department dito, ganun ho ba ang turnover ninyo? Finished na? Naka? O row house ito na kanya-kanyang palitada pa? Ay. Saan Ayun lang. saan ba ito sa Saan ba ito sa Taytay? Sa Taytay. Oo nga. Saan lugar ito? Ito sigurado ba kayo dito na hindi binabaha ito, ha? Ayun lang. Sigurado ba ho kayo dito na ito po ay wala doon sa kulay pula sa Project NOAA, ha? Yan lang po ang sa atin. Anyway, o sige, ang dami ho namin mga pag-uusapan dito ni Ate Maricel all the way till 10. Pero kami po handang-handa na rin po para po sa ating balitaan. Baka daw mas mauna pa yung tinatayong mansion sa Quezon City. Aray ko. Ito lang, ha? Kaya ko na itanong yun, sabi nga niya, mahirap daw sagutin yun. Ay, by the way pala, at salamat naman kay Secretary Angara na kahit na hari din nagtatrabaho daw. Nag-i-inspeksyon. Hindi ko na alam, baka kasama niya si Try-Give ngayon. Uy. Kita naman holiday eh. Oo. Kasama si Try-Give. Di ba? Oo. Parang Try-Give, parang try-semester. Parang Ay, Una, pangalawa, ano yung try? try. Okay. Kasama kasi Try-Give. Not once, not twice, not thrice, but many times. Masamid naman ako doon. Si Try-Give. Kilala niyo ba si Try-Give? Olaybar? Sinasabi ko lang. Okay. Ganito. Mga kapatid, puntahan lang po natin yung budget sa ilalim po ng Marcos administration. Bago ho tayo mag-short break at magkaroon pa ho ng importanteng panayam. 2022, hango po ito sa GAA, ha, Maricel. Ang DepEd budget, alam po natin, kasama na po dito teachers, ha, kuryente, etc. MOOE ho nila. Pero dito po mga kapatid, ang lalaki po ng alokasyon nito para sa classroom school buildings program. Ha? For 2022, kalahati po nito kay Pangulong Junior, 591 billion 183 million 975,000. 2023, 676 billion 141,000 million 555,000. 2024, 715 billion 294 million 186,000 pesos. 2025, mga kapatid, opo, ang sinasabi po, ito ho yung, di ba, pinaka-corrupt daw ho na budget, mas malaki ho dito ang DPWH actually. 734 billion 187 million 794,000 pesos. For 2022 to 2025, ang total na po na budget ng DepEd ay 2.716 trillion pesos. Kung isasama mo ang budget ngayong taon, 958 billion 696 million 109,000 pesos. Ang total niyan from 2022 to 2026 ay 3 trillion 675 billion 503 million 619,000 pesos. Napakalaki. Sa laki ng perang ibinibigay natin sa DepEd, eto tayo ngayon sa ating kinasadlakang problema sa classrooms. Tanong, saan nga napupunta ang pera ng bayan? Lagi na lang. Yun na lang lagi yung tanong, saan na napupunta? Pero kitang-kita pala, no, Manong Ted, since 2022 hanggang ngayon, 2026, pataas Yes. yung budget natin sa DepEd. Oo, sa education Sa budget. education sector. So ito ho ngayon, tayo daw po may pag-asa na matugunan po itong shortage po ng classrooms. Alam nyo ho, kitang-kita no? Dito, hindi pera ang problema. Restraint. Hinga na malalim. Dito po ang shortage natin, yung mga opisyal ng gobyerno na marunong magpatupad ng sakto na mga proyekto ng gobyerno. Yung tapat, yan ang shortage natin dito, mga kapatid. Di ba? Agree. Ang shortage natin hindi pera. Ang shortage natin yung mga tapat na lingkod bayan sa Department of Education. Nak, hirap namang hanapin niya. Yan ang shortage po ng bayan na ito. Uy, classroom pa lang itong pinag-uusapan natin, ha?
restraint. Alright. Sandali lang mga kapatid. Mga kapatid, ito ho muna po ang ating panawagan. Kanina po, report. Parang iisip ko. Sorry sila, sumingit na ako kasi nakikita Hindi, ko yes, parang, Manong Ted. At saka ang ganda ng discussion nyo eh. parang scattered brain na tayo no? Sa lawak. Sa laki. dami. Ang sakit sa batok. Pero- Hindi, at saka iniisip ko nga rin, okay, so hindi pa natin madesisyonan kung second, fourth degree of consanguinity, pero mas mukhang madaling i-handle, ipatupad yung second degree of consanguinity. Naiintindihan natin yung bigat ng burden na pwedeng pasanin ng COMELEC kasi kapag ipinagpaubaya lang sa kanila. Pero kasi, so ibig sabihin, kapag halimbawa, incumbent mayor, yung iyong tatay, pwede mo pa rin ipamana dun sa anak mo. Hindi pa rin siya considered as dynasty. Tama. Parang ganon, hindi ba? Kasi kung Succession, ganon lang, kumbaga. succession ang mangyayari dyan. Allowed yung succession. Yes. At saka, ang naiisip ko lang na maganda dito, at least hindi mabibiyak yung distrito para lang makatakbo yung halimbawa mag-asawa sa magkaibang distrito na nakita rin natin. Kasi nga, Maricel, yung provision sa saligang batas, sa totoo lang, sorry po but in an ideal setup or in an honest environment, enough na yun eh. Kasi nandun na yung intent and spirit, di ba? Yung pagbabawal sa political dynasty. Nga lamang nagkaroon as may be provided for by law. Yun eh. So doon pa lang yung intent, di ba? Meron ng intent and spirit eh, nandun na yung diwa. Nga lamang po sa atin, yung iba, wala na puding kasing ang ayokong gumamit ng salitang masakit eh. You know what I'm saying? Alam mo na yun siguro. Kaya ngayon, dito ho tayo nasa black. Kasi nga, hindi ba, yung abuso binoboto naman kami eh. Sino pa nga iboboto nila? Kasi nga, wala nang laban yung iba. Wala na silang choice eh. Pare-parehong ba? apelido na yung nakikita. Wala na pong laban yung iba din. Hindi po ba? Kasi nga, yung nakaupo, ginagamit ng lahat ng resources para manalo yung angka nila. Huwag na ho natin pagdebatehin pa na matagal yan. Kasi nga po, yan ang sitwasyon dito po sa atin. Ang ano lang natin dito, concern lang, Maricel, kaya natin binibigyan ng sapat na oras sa ating programa, kasi may mga nagsasabi na nangangakong presidente. Sila mismo dinastiya. Yeah. The fact dito, so si Ate Amy, si Sandro, ilang terms ba siya? 3 ho yan. Ano ba ito? Second term pa lang niya ito. So kung sakasakali, may debate pa kung national o local yung congressman, yung anak ni Amy na gobernador, di ba? Yung kanilang mga pinsan dito po sa Ilocos. So dito ho mismo, pati sila tatamaan nito kung sakasakali. Yes. Si Ate Amy, okay lang kasi nga hanggang sa kaka-elect ng niya eh. So aabutin siya ng 2031. Right, na term niya. Pero yung anak niya, si Sandro, kung doon yan kumbaga sa first cousin, 4th degree, si Sandro. Right? Pero yung kanyang anak mismo at saka yung kanya isa pang anak, alam mo yon? Yes. So damay-damay sila dito. Ang problema ho kasi nga dito, kapag ito ho na naman ay hilaw, o para lang ho may masabi, with all due respect, na mayroong ipinasa na anti-political dynasty law, at may lumapit na naman sa Supreme Court at kumwestiyon po sa mga provision nito at maglabas ng injunction na naman ng Supreme Court na hindi ito ipatupad, may katwiran si Marcos. Basta pinasa namin yan. Nakita ho ninyo, ginawa na namin ang lahat, pero Supreme Court na naman eh. Nakita ho ninyo, ang daling ikatwiran na Supreme Court na naman ang nagdesisyon. May reason kung ba't hindi mapapatupad. Pero kami, ginawa namin ang lahat. Sinertify ko pa as urgent yan. Led the priority bill pa yan. Ano pang gusto nyo? Ginawa ko na ang lahat. But the truth is, alam nila na hilaw itong ipapasang ito, sa dami ng butas nito, bukas makalawa, punta kang Supreme Court, barilin itong panukalang ito, tapos ang boxing. Nako. Tuloy ang ligaya. Kaya ngayon pa lang po, sabi ko nga kay Congressman Adjong, yung COMELEC, nag-uusap sila, ngayon pa lang itoong mga detalye, ilatag na ng ilatag, nang sa ganun po, lahat na ng mga bihasa dyan, pag-aralan, nang sa ganun po, wala na itong butas.
Ito yung sa technical working group. Opo. Tingnan na natin yung mga possible problems. At huwag ipaubaya sa COMELEC. Kasi isa na naman yan eh. Pag pinaubaya mo yan sa COMELEC, Maricel, usually, kumbaga, nagiging mini congress yung gagawa ng IRR. Binabago na yung provision ng main law. Another question sa Supreme Court yun. Yeah. Oo nga, no? Di ba? Nakita mo yung technicalidad ron? Yes, oo. Kapag masyadong broad yung provision, pinaubaya mo yun doon sa gagawa ng IRR. Pag gumawa ng IRR, kaya questionin na naman yan kasi hindi naman yan yung intent ng batas eh. Oo. How can an IRR amend the main provision of the statute? Yan na naman ang kanilang argumento dyan. Talaga naman sa Pilipinas, oh. Sakit ng batok ni Marshall kanina. Kikita ko, kumukunot na yung kanyang Ang noo. dami kasing ano eh. Dami elemento. Ang daming elemento. Tapos parang mas dumami. Nung after i-discuss yung public consultation, parang, ay, bakit biglang nagkaroon ng ibang element? Oo.